Magandang araw sa inyo, umaga, tanghali, hapon o gabi o madaling araw man. Ito si Brother Joe again. Kamusta na kayo lahat? At hindi maganda ang balita sa Pilipinas na naririnig ko, pero hindi yun ang tatalakayin natin. May iba pagkakataon akong tatalakayin yun. Pero ngayon ay meron ako ibang topic rito na gusto kong sabihin sa inyo. Nandito ulit ako sa may labas para medyo nature man lang ulit. At yung ingay nga lang hindi mo may expect kung may tatahol na namang mga malulupit na aso ron. Maliliit yun eh. Away ng away. Pero kahit ganoon kamusta na kayo? Seryoso natin tatalakayin ng topic na ito dahil ito ay sensitive. Tsaka hindi lahat ng tao ay gusto rin ito dahil nakakatakot daw. Kung ikaw'y mananampalataya ng Panginoon, wala ka dapat katakutan. Kahit ang kamatayan, kahit anumang mga demonyo, masasamang espiritu, o kahit sino mang pinakamasamang tao sa mundo, hindi mo siya kakatakutan. At alam natin na kung may pananampalataya tayo sa Diyos, ay yung takot ay aalisin ng Diyos. At gusto natin na mabuhay tayo na may kapayapaan. Makakanta natin yan kung tayo tumatawag sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Meron akong gustong i-share sa inyo ang 1 John chapter 3 verse 8. 1 John chapter 3 verse 8 ay babasahin ko. 3 verse 8. Sabi dito ay, He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Tuloy ko na sa verse 9. No one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in him. He cannot go on sinning because he has been born of God. God bless His word. Manalangin po tayo at saan man tayo naroon, pumikit po tayo at iyuko po natin ang ating mga ulo, tanda ng pagpapakumbaba sa Panginoon. O Diyos na Panginoon, nakataas-taasan sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba na bilang iyong mga tinubos ay kami po, una sa lahat ay linisin mo sa aming pagkakasala, hinanakit, sama ng loob, at mga pagtatanong sa iyo. Nais namin na maramdaman namin sa oras na ito ang kapayapaan at ang pag-ibig mo. Yun lamang po ang aming hinihingi at ang kaligtasan mo, Panginoon, sa bawat oras at araw sa amin. At sa bawat paligid, Panginoon, ang nais namin, Panginoon, ang iyong kapayapaan at kahinahunan at makita namin ang liwanag mo. Basbasan mo po ang mensaheng ito sa pangalan lamang na aming Panginoon sa Kristo. Marami pong salamat. Everybody say Amen. Amen. Ang topic na gusto kong sabihin sa inyo, mga kaibigan, ay demon possession. Totoo kaya na mayroon demon possession o demonic possession? Ang panahon ay nagbabago. Nung mga 2,000 taon na nakalilipas ay maraming klaseng demon possession na lumitaw sa mundo. At ngayon, dumating ang the advent of science o medical science, nilagyan nila ng parang they named it, kinapsulize na nila. At halimbawa, epilepsy, medical term na yon. Pero sa Old Testament at sa New Testament, mga 2,000 years ago, more than 3,000 years ago, at 2,000 years ago na panahon ng Panginoon sa Kristo, ang epilepsy ay
It is a demon attacks to a person na tinatawag na demon possession. It's not scientific. Pero ngayon, ginagawa ng science ay pinangalanan nila kasi sa ano raw yun, medical condition yun. Pero unknown ang mga causes. Ayun ang tanong ron eh. Schizophrenia. Ngayon ay pinangalanan nila na schizophrenia dahil yung pabago-bago ng mood ng tao na nababaliw ganun. Pero sa Old Testament at sa New Testament, ang tawag ron is demon possession. At hindi lang yun. Any form of magic and yung mga tinatawag na witchcraft. Sa Old Testament, maging sa panahon ng Panginoon sa Kristo, ang tawag rin is demon possession. Pero ngayon, is just like a casual business. Business na. So, yung mga nanguhula, lahat yun. Yung mga palm readers, no Old Testament, tsaka yung panahon ng Panginoon sa Kristo, they were like demon possessions. Pero ngayon, nire-registered na at naging isang ano na, yung parang source of income. So, ganun yun. So, ngayon, idadagdag ko rin na ang demon possession ay hindi lang ito sa makikita nyo sa Hollywood movie. Yung mga exorcist, yung mga ganyan, yung ang muka, naka-side view yung ganon, tapos ilalayo yung camera sa dingding, tapos pag tinapat na ganon, yung muka talagang ano na, yung nakakatakot na. Tapos tumitirik yung mata, bumubula bibig, biglang tatawa, magkakaroon ng boses na boses lalaki. Yun ang Hollywood na exorcism na alam nila as demon possession. Pero alam nyo ba, na ang demon possession, kahit sa Bible, ay maraming klase ng forms. Tandaan ninyo, mas marami pa sa Bible ang binabanggit tungkol sa mga demons kaysa sa mga angels. Kasi ang mga tao oppressed and possessed by many demons. Kaya naparito ang Panginoon. The reason why He appeared, tulad ng binasa natin, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work, including demon possessions. So, ang demon possessions ay madaling malaman kaysa sa medical, kung mayroong tinatawag na medical issue ang tao. The Bible told us how to distinguish the spirits, which is the evil spirits, from the Spirit of the Lord. Sa pamamagitan nyo ng spiritual discernment. Maraming nga yung mga tao, hindi nila alam. They are walking, they're like, doing their daily businesses, pero they don't even know na they were demon possessed. Maraming ganyan. Kahit kayo mga nanonood sa YouTube na to na karaoke at katotohanan, maaring iba sa inyo ay meron demon possession na kinakailangan makalaya kayo dyan before it's too late. Ang una sasabihin ko ay, anong mga klase ng demon possession? Tandaan nyo, mangangaral ako, hindi ako tulad ng ibang mga nangangaral na sasabihin, mayroong 5 steps, 10 steps to do this. No, hindi natin kailangan yun. Ang kailangan natin is actual, direct to the point. I want to hit the point na yun na mismo. Tsaka, ang pagkakaiba ko sa iba, hindi ko tinataas ang sarili ko. Kasi ganito talaga ako na sasabihin ko ang gusto kong sabihin according to the Word of God. Marami nangangaral. They don't even know they were possessed by the devil. Demon possession. Meron sila. Lalo na yung mga, they're collecting money. Too much money for their pockets. They don't realize they were demonized, possessed by the devil. Number 1.
Paano nagkakaroon ng demon possession? Is through yung tawag na inert, I-N-E-R-T, inert demon possession. Anong inert demon possession? Is the one's lacking of ability or lacking of strength. Ano ibig sabihin nito? Yung inert demon possession. Nung hindi pa kayo Kristiyano, kahit sabihin yung Kristiyano na kayo, hindi lang naman to nangyayari sa hindi Kristiyano eh. Pati mga Kristiyano na. Ang inert demon possession ay ganito. The devil will going to try to possess your body. Even though your spirit ay nandun, he will dare to try na mapossess ka. Even though you're a Christian, believers of Christ. Ang inert demon possession is ganito. Halimbawa, alam mong gising ka, parang inaanto ka, gusto mong magpahinga, matulog ka. Yung mata mo gising pa, yung isip mo, alam mo naman na naririnig mo yung ingay, kahit papano. Nandun ka na sa kama, biglang hindi ka na makagalaw. Parang na-paralyze ka. Pero yung mata mo, nakakakita pa. Pero may makikita kang figure. Nangyari na sa akin yan. Yung sa akin na lang experience muna. Nagbasa ako ng Bible from morning. Ganun ang ginagawa ko nung nasa Philippines pa ako. Gigising ako nung wala pa ako dito sa Amerika, tsaka hindi pa ako nagjo-join sa US military dito. Ako'y mananampalataya na talaga. Nagigising ako 4:30 a.m. Nagigitara ako dun sa ilalim ng puno ng mangga namin dun sa Philippines. Sa Parañaque pa nun. Doon, kasi may porch kami dun eh. Tapos yung mangga, yung Indian mango. Ang dami mamunga nun. Lagi ako naggigitara doon. Yung gitara na nag-ano ako. Nagwo-worship ako. Worship lang. Narinig nga ng kapitbahay namin eh. Blessed na blessed siya eh. Pag narinig niya, tapos kumakanta ako ng konti. Mga 1 hour yon pagkatapos. Hindi naman ako naririnig ng lola ko kasi doon ako nakatira sa lola ko. Tapos nun, babalik na ako sa room ko. Magre-read na ako ng Bible nun. Inom lang ako ng kape, magre-read na ako dire-diretso. Kakain lang ako ng konting breakfast. Pagkatapos nun, dire-diretso, magbabasa na ako from 7 a.m. hanggang aabutin na ako ng mga alas 3. Kasi nagpe-prepare ako ng ipipreach ko. Nagpipreach kasi ako noon, dun sa, ngayon is Ayala Alabang. Yung lugar na yun. Yung dati mga bahay pa noon. Hindi yung other side ng Ayala Alabang na puro mayayaman. Darating din tayo. Nag-preach din ako doon sa loob noon. So doon, inahanda ko yun. Nung medyo, syempre, napagod ka na alas 3, medyo matutulog ko na. Yung lola ko wala. Nagpunta siya sa palengke o sa isang kamag-anak namin. Lagi siya. Ako lang mag-isa sa bahay. So, walang nakalaklat yun. Wala talagang walang sino man tao. Kasi matutulog ako, mag-iidlip ako yung taking a nap. Magte-take a nap ako. Yung pintuan ng room ko, bukas ng konti. Bukas. Yung merong kalahating bukas na ganun. Kaya kung may sisilip yun, makikita mo. Kasi sinasadya ko talaga yun para alam ko kung sino yung darating. Kung merong may hawak ng key, para makikita ko rin. So, inaantok na ako. Nagkakaroon na ako ng tinatawag na lacking of ability to move. Pero yung mata ko, tsaka isip ko, gising ako. Conscious. Naririnig ko yung ingay ng ibon, tsaka tilaok ng manok. Pagkatapos yung ibang mga bata naglalaro sa labas, naririnig ko pa. Biglang hindi ako makakilos. Sabi ko, oo. And then, I know the devil will gonna attack. He will try harder na maka-atake sa akin. Nakita ko doon sa siwang ng pintuan, mayroong isang dark image, dark silhouette, human form,
na dark siya. Ganito pang natutulog na ako. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makagalaw. Yung dark shadow na yan, gumanon sa akin. Sumisilip na ganon. Doon sa hamba ng pintuan. Pero hindi siya makapasok. Sabi ko, this is gonna be a battle. I will prepare. Prepare ako nun. Sige, pasok ka lang. I'm gonna fight back. Sabi kong gano'n, lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon Kristo. Nakaganon lang siya. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapasok sa akin sa room. Pero nandun siya sa pintuan. Alam niyo yung parang sa movie yung kalahating katawan mukha tapos nakaganon. May mga tao, pag nakita nila yung gano'n, nung inert demon possession, ipoposes ka sa gano'n eh. Yung iba, nakaganon, nakita nila doon sa malayo, yung mata nila inilipat lang sa kabila, nung pag gano'n nila, nasa mukha na nila yung demon, yung evil spirit. Gano'n ang experience ng iba sa narinig ko. So ayun yun. That's the number one. Nangyayari yan kahit kaninong tao. Sa science, hindi rin naman nila maipaliwanag. Sinasabi dahil lang sa pagod, yung memory natin, meron tinatawag na garbage in, garbage out, yung gigo, parang computer. No, that's not the point. Ang point doon is, merong mga evil spirit na nasa air, everywhere. Lalo na kung nag-iisa ka sa bahay, and you don't know the Lord Jesus Christ, and you don't pray sa Panginoon Kristo, at you don't even read the Bible. There were a time na this demon will gonna attack you. Ayun ang ginagawa ng mga demons. Kapag hindi ka mobilize at ikaw hindi makakilos, that's the time na they will try to attack you, to possess your body. Bakit nila ginagawa yun sa mga taong mahihina? Tandaan nyo, yung sa mga school, yung mga, di ba, ang dami niya sa probinsya sa Pilipinas, biglang sinaniban daw, naging news yung maraming ganun, di ba? Is that ginagawa ba nila yun dahil nagugutom sila o kulang sa tulong? Hindi. That's the true demon possession. Kasi, when they're lacking of ability na i-resist yun, kaya sabi ng Bible, resist the devil and he will flee from you. They don't know about the Lord. They don't know Jesus Christ. They don't even say the name of the Lord Jesus Christ. Doon na-atake ang demons para i-possess ang katawan ng tao. So, bakit may mga demons na gano'n ang ginagawa? According to Matthew chapter 12, verse 43, yung tao raw, kapag lumabas yung demon sa kanya, ibig sabihin, nagkaroon ng tao ng gusto niya magbago siya, may resolution siya, parang New Year's resolution. So, ang gagawin niya, hindi na ako kakain ng ganito, hindi na ako iinom ng alak, hindi na ako maninigarilyo, ganito. Resolution lang yun. So, lalabas yung demon sa kanya, sabi, lalabas. So, yung demon naman, pag lumabas daw sa tao, demons are seeking rest. Where? In an arid places. Yung mga disyerto, yung mga tigangang lupa. Doon siya. Ibig sabihin nun, doon siya magpapahinga. And then maiisip niya, I will gonna visit my old house. Yung tao mismo na gusto niya magbago siya. Gusto niyang magbago siya. Pero, pagbalik ng masamang espiritu, yung demonyo doon, nakita niya sa puso ng tao na yun, na wala naman palang si Kristo doon, papasukin niya ulit yun. At magsasama pa ng 8 o mas marami pang demonyo. At magiging masamang kalagayan ng isang taong ganun. Ganun din yung mga taong nagbabackslide before they believe in the Lord Jesus Christ, and then nag-backslide sila. And then evil spirit entered in his or her body, and nagiging worse siya kaysa sa dati. So, ibig sabihin nun, yung masasamang espiritu, nandun sila sa mga arid places. Anong ibig sabihin nun? Desert. Kaya nga si Muhammad doon niya nakilala si Satan Si Satan na nagpakilalang Allah, doon sa cave ng Mecca. Doon, kinausap niya. Hindi niya alam, ang kinakausap niya, hindi angel. It's a fallen angel, si Satan. At nagtayo siya ng Islamic religion niya na sa una pa lang, patay na ng patay kagad, patay ng tao. So,
Sa inert na to, na demon possession, saan pa nagaganap ito? Alam niyo kung saan nagaganap? Sa tinatawag na pag natutulog ang tao. Tulad ng isa, yung unang binanggit ko ay kapag hindi ka na makakilos, matutulog ka rin. Ito, habang nahihimbing ka ng tulog. At saka yung tinatawag na sudden infant death o SID, umaatake yun. Kasi sa Isaiah 34 verse 14, mayroong isang pangalan dito ng demon na ang pangalan ay Lilith. Si Lilith, siya ang causing ng sudden infant death according sa Bible. Yung mga batang hindi makahinga, nangingitim, hindi makahinga, hindi humihinga hanggang sa namamatay. Yung mga sanggulalo, bagong panganak. Pangalawa, nocturnal emission. Yung mga taong nagkakaroon ng emission, yung sa panaginip nila, nakikipagtalik sila. Hindi nila alam na yung nagkokos ng dream mo ay si Lilith na one of the unclean spirit demon. Ayon sa Isaiah chapter 34 verse 14, siya ang cause nun. Ang gagawin niya ay pinapasok yung mind mo, yung dream mo, at maglalagay siya ng picture na meron kang katalik, kasiping kasex. Naranasan na ng maraming tao yun, kahit sino, di ba? Sa science, sasabihin nun, is just normal because hindi yun eh. May isang tao, hindi naman siya nanonood ng porn. Lalo ni mga nanonood ng porn, pornographic. Ayun ang gustong-gusto ni Lilith. At next time, sasabihin ko sa inyo saan nagsimula itong si Lilith, ano ito. Kasi mayroong mga theology, ang ibang Jewish people na si Lilith ay sinasabi, ito raw ang unang asawa ni Adan bago si Eva. Pareho sila nilikha sa lupa. At ito yung first wife daw ni Adam. Pero hindi ito ang itatopic ko. Pero darating din tayo susunod doon. So kaya pala sa Deuteronomy, yung mga tao raw na nagkaroon ng nocturnal emission, babae talaki ito, babae talaki. Sa panaginip nila, meron silang katalik o kasiping o kasex. Ay pinalalabas sila sa camp at hindi pinapapasok hanggang sa paglubog ng araw. Kasi meron silang stain of sin, stain of demons na kagagawa ni Lilith na evil spirit. So, yung nocturnal emissions, sa Deuteronomy chapter 23 verse 10, mababasa nyo ron, na ganon. Ituturing ng isang tao na unclean. Bakit big deal sa Diyos yun? Naalala nyo sa Genesis chapter 38 verse 9, si Onan, kasi namatay yung kapatid niya, ang tradisyon noon, nung unang panahon ng mga Hebrew, wala na siya lang nag-iisang anak na natira, dapat pakasalan niya yung asawa ng kapatid niya. Ngayon is kinda nasty yun, di ba? Pero ayun, dahil sa tradition nila. So ginagawa ni Onan, habang nakikipagtalik siya dun sa asawa ng kapatid niya na naging asawa niya, ay nagwi-withdrawal siya, tawag ron. Inuulit ko, hindi kabastusan tong kinakailangan we should know. Para hindi tayo maging ignorant pagdating ng oras na ang discussion, ang topic na ito ay ma-share natin sa iba. So, nagkakaroon siya ng withdrawal. Yung kanyang semen itinatapon sa lupa. And then, that's preventing para hindi niya mabuntis yung babae, para hindi makapagbigay ng offspring, ay sino may kagagawa nun sa isip niya? Si Lilith. Ganun ang ginagawa ni Lilith, yung evil spirit. So nagalit ang Diyos sa kanya, and then God killed him on the spot. Namatay siya. Kasi he followed the demon named Lilith na para gawin yun. So, possess siya. Possess yung tao na yun. Pangalawa, paano papasok ang demon possession sa isang tao? Through exert. Exert demon possession na makikita rin natin sa Genesis chapter 13 verse 13. Ano yun?
through influence. Yung true culture. Ganyan na nangyari sa Sodom at Gomorrah. They were possessed ng evil spirit. Kaya ginagawa nila ang lustful acts, yung homosexuality, sodomizing, dahil they were possessed. Dahil sa tinatawag nilang yung ugali, minanang kultura, ugali, influence of others, cultural, through arts and artifacts. According sa Acts chapter 19 verse 18 hanggang 20, yung mga tao, di ba, nung nangaral babasahin natin dito. Kasi once na hindi natin ito naunawaan, it might be too late sa atin kapag ito ay tumama o kumapit, lalo na sa mahal nyo sa buhay o sino man, at paano na lamang yan. Paano na lang ang gagawin natin if it is too late. So we have to do something. So dito, sabi rito, sa Acts chapter 19, verse 18 hanggang 20, ang sabi rito ng Bible, Many of those who believe in Jesus Christ, many of those who believe now came and openly confessed their evil deeds. A number who had practiced sorcery brought their scrolls together and burned them publicly. When they calculated the value of the scrolls, the total came to 50,000 drachmas. In this way, the word of the Lord spread widely and grew in power. Kung makikita natin yung mga taong believers na, because the apostle preached them about itong mangyayari, magkakaroon ng demon possession sa inyo if you don't surrender this willful acts na ito, yung mga ginagawa, yung mga sorcery, black magic, and then daming scrolls, yung mga scrolls, yung mga books na binabasa nila para paano sila magkaroon ng power sa pangkukulam, sorcery, magic, like that. Sinunog nila. Nag-decide sila. So, any magic arts, especially artifacts, at hindi lang yan. Kapag sa bahay nyo, mayroong mga artifacts na alam nyong cursed by the Lord. Example, idols. Kasi wino-worship nila yun. Wino-worship, ang demonyo ang nandun. 8 years old ako. Laging sarili ko na lang i-example ko. 8 years old ako. Kami lang ng kapatid ko, yung kuya ko, siya ay namatay na just recently at kinuha na siya ng Panginoon. Nung 8 years old ako, so yung kapatid ko, 9 years old, kami lang dalawa natutulog sa room, sa bahay talaga namin. Yung kapatid kong bunsong babae, nandun naman sa lola ko. Yung nanay ko, wala. Kasi hinahanap niya yung tatay ko. Kasi yung tatay ko kasi wala pa, hindi pa umuwi. Siguro pununtahan niya ron sa isang lola ko pa. Mga half mile, lang yun. Kalahating kilometro lang ang layo. So mga 11 o'clock. Kasi ang alaga ko meron akong sisiw. Alam mo yung sisiw na nabibili sa kaya sa palabunutan. Iba piso-piso noon yun. Mahilig kasi ako sa ganun eh. Pag bubunot ka, yung may piso pa noon eh. So, natatama ako sa yun. Tapos yung bubunutin mo, di ba? Minsan, ilalagay mo sa tubig yung tapos lalabas ko anong number doon. Pag 0, wala. Natatandaan ko yun. Nung elementary pa ako noon. Eh, kasi gusto ko manok eh. Meron akong 3 sisiw. Kulay dilaw, yung white leghorn. Ang lilit eh. Nilagay ko doon sa kitchen namin, sa tapat ng table, kasi may ilaw doon eh, nakaladlad na ilaw. Itinali ko doon sa cage na maliit yung screen, pero may tubig, tsaka patuka ng manok. So matutulog na ako noon. So mga alas 11, yung kapatid ko natutulog na eh. Naghihilik na nga ako.
Palibasa, tinitignan ko muna yung manok ko kung okay na kaya sila, okay sila. Tapos kami lang dalawa ron. Kasi yung bahay namin, nasa loob ng compound din namin, yung puro magkakamag-anak yun. So, nung nandun ako, sa bed, narinig ko yung mga manok ko, patulog na ako noon, narinig ko yung mga manok ko, kasi isang ilaw lang sa kitchen eh. Alam niyo naman sa Philippines, diba? Hindi naman bukas lahat ng ilaw eh. Diba? So, isang ilaw lang yung bulb na, ano lang, 40 watts yata o 50 watts. Doon na sa kitchen. So, nangyari, yung manok ko biglang nagkagulo. Yung tinignan kong ganun. Pagsilip kong ganun eh. Umakit pa ako sa bangko eh. Pagsilip kong ganun, patay sila, 3 patay, namatay. Nagtaka ako na, ang sama na ko, ano nangyari? Nag-iisip ako, ano nangyari? Biglang namatay sila, sabay-sabay, 3. Gumaganon ako eh. Alam niyo, pag naghahanap ka ng sagot sa tanong mo, gumaganon ako eh. Napaganon ako, may nakita akong anino, yung dark shadow, yung parang sa movie na Peter Pan, nakaganon sa wall, parang patakbo. Nakita ko talaga. Hindi ko masyado pinansin, pero nag-iisip ko, sabi ko, pintura puti. Pagkatapos, bakit merong stain na black doon, shadow? Nahanap ko, wala namang nakatayong nakaganon. Tapos yung kitang-kita ko itsurang kala mo tao na, alam mo yung taong grasa na Huwag kayong mag-ano sa taong grasa, baka lang sabihin yung demonyo sila. Hindi, parang gano'n, tapos yung buhok, yung gulo-gulo. Nakaganon. Kita ko yung kamay, gano'n, mahaba pa eh. Hindi ko pinansin kasi kala ko stain lang. Sabi ko, bukas ko na lang itong manok. Inaantok na rin ako. Sabi ko gano'n. So, iniwan ko, bukas na lang yun. Kasi namatay na yung 3 patay eh. Pero sama ng loob ko. Pero bukas na lang, sabi ko. Yung antok ko pa rin tulog, gusto kong matulog. So, 11 mahigit, alas 12. Alas 12 na halos, gano'n. Natulog na ako, nahiga na ako. Yung isa kapatid ko nasa isang kama, ako naman dito. Katapat kami. Biglang pagdilat ko ng mata, yung wall naman doon, nakakita ko mayroong anino. Yung shadow, dark shadow, nakaganon. Dinamba ko. Lumaban ako. Hindi ko pa kilala ang Panginoon noon kasi 8 years old eh. Hindi ko pa kilala, sabi ko ganoon. Talagang naitulak ko. Nung tinulak ko, yung nakita ko yung anino, yung kapatid ko naman ang inatake. Yung kapatid ko nagising, tulong, biglang nagising ganoon. Sabi ko, tulak mo. Tapos yun nakita ko yung anino, yung dark shadow. Kasi sa tapat ng namin, merong yung tinatawag ng sa Roman Catholic, yung Jesus Christ na nakaupo, yung sa trono, yung santo, meron pang bahay na ganun. Doon pumasok. Sabi ko, nakita niya rin, doon pumasok. Inatake tayo, tol, sabi ko ganun. Yung kapatid ko. Alam mo, kinabukasan ng umaga. Pero nakatulog ako. Ganun kami katapang. Nakatulog rin ako. Kinabukasan, kinuha ko yung santo na yun. Kinuha ko. Hindi alam ng nanay ko, hindi alam ng tatay ko, kinuha ko. Nilagay ko sa labas, sa tapat ng pinto namin. Sabi sa akin, anong gagawin mo dyan? Hindi ko pinapansin ibang kamag-anak namin. Kumuha ko martilyo, minartilyo ko yung dinurog-durog ko. Sinira ko ba, diyan ka nakatira ha? Winasa ko. Pagkatapos nun, nawala na yung mga ganong Kasi, yung artifacts, isa yun eh. Yung mga cultural na iniwan na culture, lalo na yung mga ganyan. Di ba nakakatakot naman talaga yun? Hindi natin alam. Pati yung mga inihahain, yung mga pagkain na binibigay sa kanila, yung mga sa altar, meron pa mga pagkain. The Bible says, don't eat it. Kasi, in-offer yon kay Satan, doon na mismo sa demon, ng mga idols na yon. You don't take any one of them and eat it. No, don't. Kasi, ayun na magiging foothold ni Satan para ma-demon possess ka. So, demon possession ay dahil dito sa tinatawag ng mga exceedingly wicked and sinful against the Lord. Yung mga sa Genesis chapter 13 verse 13 tulad ng sa Sodom at Gomorrah, di ba?
Kaya nagkaroon ng demon possession sa kanila. Tulad ng isang lugar, si King David, di ba? Tumakas siya kay King Saul at pumunta siya sa Gath. Ang presidente doon, ang hari doon, si Akish. Doon sa lugar na yun, napakasamang lugar na yun. Ang dami doon yung mga nababaliw. Tinatawag nila nababaliw, pero demon possessed, tumutulo lawi. Ang ginawa kasi mapapatay si David na na-discover na siya yun eh. Di ba ito ba yung si David na si Saul naka-destroy ng enemy niya na 10,000, si David is laksa-laksa o marami. Let's get him. Nagpanggap si David na nababaliw, di ba? Pinatulo niya yung laway niya. Pagkatapos hindi na siya hinuli. Kasi maraming possessed na tao ron. So ganon. Sodom at Gomorrah, ang daming possessed na tao. Yung tinatawag na Gath ay ang daming possessed na tao. Dahil yung kasalanan nila is were exceeded talaga. Exceedingly wicked ang mga tao. Nagkakasala talaga sila na pangkaraniwan na lang sa kanilang gumawa ng kasalanan. Parang China ngayon. Yung bansang China na yan, yung kasama na ginagawa nila sa Pilipinas, possessed na yung mga tao sa kanila ron. Communist eh. But the Lord will gonna punish them. Will gonna punish them as soon as possible. That's what gonna happen in a future conflict. So, makikita natin dito, kapag may foothold sa inyo ang demonyo, mga demons, dahil sa influence sa inyo ng ibang tao, cultural man, o sa arts, o may artifacts kayo na alam yung curse, you better take notice na yun ang magiging cause pagdating ng oras. Ikatlo na dahilan ng demon possession is conferring. If you conferred, anong ibig sabihin yan? According sa Jude chapter 1 verse 8. Basahin natin sa Jude chapter 1 verse 8. Okay, Jude chapter 1 verse 8. Isang lang naman to, isang page lang naman ng Jude. Sabi ng verse 8 dito. Okay. In the very same way, these dreamers pollute their own bodies, reject authority, and slander celestial beings. But even the archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not dare to bring a slanderous accusation against him, but said, "The Lord rebuke you." Yet these men speak abusively against whatever they do not understand. And what things they do not understand by instinct, like unreasoning animals, these are the very things that destroy them. Conferred sa demon, kaya magiging cause ng demon possessions. Ano yung mga yon? Una, mga delusional, religious delusional, o delusional sa religion. Kaya sinasabi ng Jude 1:8. Yung mga tao na to, they're religious. And then, sabay-sabay nga silang magsasabi ng salita eh. But, kahit sabi mo, sinasabi nila na, ay, kami for the Lord. But makikita nyo, they were delusional. Magagalit nga sila eh. Pakakapatayin ka pa pagka sinabi mo yung katotohanan na about the Bible eh. Magagalit sila eh. Magsabilita ka ng against doon sa leader nila, they might gonna kill you eh. Kasi delusional sila. They were possessed. Yung mga tao na yun. Kahit sabihin yung gumagamit ng Bible, beware. Hindi lahat ng gumagamit ng Bible ay kay Kristo. Hindi lahat ng gumagamit ng Bible ay taga-langit o papasok sa langit. So, itong mga to, sila yung mga tinatawag na nag-conferred na sa demon. Yung false teaching, false doctrines, pinangatawanan na nila. Halimbawa, si Kristo tao lang yan. Yun na sila. Sinasabi ng isa,
si Kristo ay siya na rin yung Ama, siya na rin yung Anak, at siya na rin yung Espiritu Santo. Pinangatawanan nila. We know they were wrong. They are wrong. At sinasabi, si Kristo ay ako yung isinugo, ako na rin yung Kristo. Alam natin na they were possessed or he is possessed. Sabi nga ng iba, yung mga nagko-comment sa YouTube ko, nagtatago nga raw yung nagsasabing siya raw yung Kristo, yung anak ng Diyos Nagtatago sa kaso. May kasong rape, may kasong kung ano-ano, smuggling, mga ganyan. So, makikita natin yung mga members niya, haharang dun sa makikipagpatayan talaga sa mga pulis na aresto kasi they were delusional. Ang tawag ron yung religious delusional na. Sino bibigyan natin dito ng isang pagkakataon na nagkasala, nagkaroon ng delusion? Hindi na ako lalayo. Si King David. Makikita niyo sa 1 Chronicles chapter 21 verse 1. Akala ba natin si King David hindi nagkasala ng matitinding kasalanan? Matitinding kasalanan niya. Pero dahil na tumalikod siya roon at humingi siya ng awa sa Diyos, pero yung matinding lamat tsaka punishment, inabot niya pati ng mga pamilya niya. Si King David, sa 1 Chronicles 21 verse 1, dahil nananalo siya kabi-kabila, itinigil niya ang pagtitiwala sa Diyos. Ang ginawa niya, pinakandak niya yung mga tao ng census, yung mga nasasakupan niya, para sasakupin nila yung kalaban according sa dami nila, yung bilang na lang, para hindi na sila asa sa Diyos. Nag-aalit ang Diyos. Pinarusahan siya. Ano gusto mo? Mahulog ka sa kamay ng kalaban o mahulog ka sa kamay ng Diyos? Pinili niya mahulog siya sa kamay ng Diyos dahil ang Diyos ay mayroong habag. Na-realize niya, oh my gosh, kasi delusional siya dahil nagtatagumpay siya lagi sa laban na akala niya na sa pamamagitan ng military strategy niya kaya nananalo. Sila hindi nila alam dahil sa Diyos. So nagkaroon siya ng delusion. Pinahinto niya yung pag-worship sa Diyos. Pinahinto yung military niya, wag na kayo mag-worship kay Yahweh. Wag na kayo mag-worship sa Diyos. Sapat na tong military natin campaign. Ibig sabihin, pangahawakan na nila yung dami ng magiging sundalo nila. Kaya yung China, kahit marami sila, they were delusional, they gonna die in the battlefield. If the war started, be ready tayo kasi mangyayari yan. It's gonna happen. Be ready. Me, I'm ready. Sa ibang pagkakataon, sasabihin ko yun. Kasi alam natin na delusional na yung mga Chinese. Ano na sila? Possessed. They are possessed. They were possessed. Kita nyo yung action nila ginagawa. Hindi na makatao. It's demonic. Yung sa mga nasa dagat. Sino pa ba ang nagkaroon ng conferred demon possession? Si King Nebuchadnezzar. Sa Daniel chapter 4 verse 31-33. Nung makita niya yung mga pinatayo niyang building, nagkaroon na siyang delusion, kundi dahil sa strategy ko at sa mga engineering capability ko, architectural, at sa mga military campaign ko, hindi ko matatayo to. Ganun na. Nagkaroon na siya ng demon possession. Anong nangyari? Na-demonize siya ng mga pinagsasabi niya, iniisip niya, yung demonyo pumasok sa kanya. At yung utak niya, pinalitan ng parang utak ng animals. Kumakain siya ng mga damo. Di ba itinaboy siya sa mga forest? Doon, kumakain siya ng mga damo. Kasi tinalikuran niya ang Diyos. Tinalikuran niya ang Diyos na sinabi niya na dahil lang sa kanya, kaya nagkaroon ng tagumpay ang Babylon. Lastly, ba't magkakaroon ng demon possession ng isang tao? Ay tinatawag na offered demon possession. Hindi mo alam. Halimbawa, ikaw, hindi mo alam na ikaw pala, inoffered ka pala ng nanay at tatay mo sa demonyo bago ka pa isilang. Kung sinong, sabi, kapag magkaanak lang ako, kahit sino pa to, kahit demonyo pang magbigay sa akin ng anak, ay tatanggapin ko, di ba? Yung mga lalo na hindi magkaanak. Ngayon, nabuntis. Nagkaanak. Pero yung bata na yon dahil sa sinambitla niya na
na kahit sino pa magbigay, basta magkaroon siya ng anak. That's offered demon possession. According to Psalms 106 verse 37. They sacrificed their sons and daughters to demons. Ayun ang ibig sabihin nun. In-offered na. Kaya yung mga idol sacrifice, sa 1 Corinthians chapter 10 verse 20, idol sacrifice, yung tulad na binasa ko, na yung mga nagsasacrifice sa idols, tingnan natin dito, 10:20. Ang sabi rito, verse 19 muna, do I mean then that a sacrifice offered to an idol is anything, or that an idol is anything? No. But the sacrifices of pagans are offered to demons, not to God. And I do not want you to be participants with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons too. You cannot have a part in both the Lord's table and arouse the Lord's and the table of demons. Are we trying to arouse the Lord's jealousy? Are we stronger than He? Ang lupit nito. May mga Kristiyano ginagawa. Brad, inimbitahan kami sa piyesta ron. Feast of yung kung ano-anong piyesta. Yeah, punta ka sa bahay namin, ganun. O ikaw naman, dahil matako ka. Pero hindi mo alam na, you can eat sa bahay nila kahit hindi piyesta eh. Pero dahil piyesta, kumakain ka doon sa festivities na yun dahil inoffered sa idol. Demon possession is right there at the door. Madidemon possess ka. Hindi ako may sabi niya kundi ang Bible. Psalms 106 verse 37. Tsaka 1 Corinthians chapter 10 verse 20 binasa natin. So nangyayari pa rin yan sa mga Kristiyano. Kaya ang demon possession nila ay unti-unti silang inilalayo sa pananampalataya sa Panginoon. At bigla na lang lilipat sila sa ibang pananampalataya na lalong magbabaon sa kanila sa demonic depression o sa demon possession. Naalala niyo ba yung parable of the sower? Yung nagtatanim? Sa Luke chapter 8 verse 5. Yung isang magsasaka, may dala siyang mga binhi. Habang naglalakad siya, itatanim niya, yung mga binhi sa daanan, nalalaglag, kinakain kaagad ang mga ibon. Pagkatapos, isinaboy niya yung binhi, yung palay, merong nalaglag sa batuhan. Tumubo ng konti, at nung maarawan, natuyo at namatay. Yung iba naman, napunta dun sa mga may damuhan, yung may mga bushes, tumubo pero hindi namumunga. At yung ibang seed ay doon sa talagang garden soil, matabang lupa, at tumubo at namunga ng napakaraming 100-folds. Pinaliwanag ng Panginoon, ang mga tao ay tulad ng 4 na kalagayan ng lupa. Yung mga nahuhulog sa daan, ang salita ng Diyos ay yung wheat o yung palay, nalalaglag doon. Yung mga tao, hindi pinapansin. Tulad nga, kung madadaanan nyo ako, maaring ililipat kagad ng iba, hindi nyo pinapansin. Ganon. Alam mo, nangangaral ako sa isang karsada, hindi yung nangihingi ng perang nangangaral. Ginawa ko na yan, nangangaral ako sa kalsada. Akala ng mga tao ay nangihingi ako. Sabi ko, no. Hindi ako nangihingi, nangangaral lang ako sa inyo. Yung iba nakikita ko, dinadaan-daanan lang ako. So, ganun ang klaseng mga tao. Pangalawa, yung iba, galak na tinanggap ang salita ng Diyos, ang Bible, at ang Panginoon sa Kristo. Pero, nung dumating sa kanilang pagsubok, maaring nawalan ng trabaho, nagutom, nagkaroon ng sakit, tinalikuran nila ang Panginoon. Ayun ang mga taong merong mga bato-bato pa. Matigas pa puso, may mga bato-bato. Sintigas pa ng bato yung puso. Pangalawa, yung pangatlo, yung mga palay na naitapon sa merong mga damuhan, tumubo pero hindi namunga. Walang bunga.
Nagmukha lang silang yung parang damo rin. Yung mga taong nasabuyan ng salita ng Diyos, napunta sa kulto, sa false teaching, sa false doctrine. At walang bunga, kasi ang bunga ng tunay na Kristiyano ay makikita nyo sa Galatians, di ba? Love, peace, joy, unity, something like that. Marami pang iba. Ito, sila yung sinabi ng Panginoon na let them grow together at sa harvest time ay i-harvest sila at hiwalay ninyo yung tunay na palay, yung tunay na trigo o wheat doon sa barn at yung mga damo na kamukha lang ng wheat ay putulin. Sila yon yung ganun. Naging wheat, yung wheat sila pero naging damo. Na-convert sa iba, hindi kay Kristo. Yung mga alalahanin sa mga buhay, nasakal sila mga ganun. Iniwan na nila. Ayoko dito kay Brother Joe kasi siya, Christian tapos yung hindi matapang. Naalala ko noon narinig ko sa balita. Si Robin Padilla, di ba naging senador na ng Philippines? Sabi niya, kaya raw siya ayaw niya sa mga Christian, sa mga born again, o sa mga Bible believer, kasi raw, weak, mahina. What he's talking about weak? Nung ako nasa military ako, marami kami doon, mga Bible Christian believing, mga Christian na Bible believers nandun. We have like high-powered weapons, na-train kami. Kaya yung ginawa ng China, yung ginawa sa Amerika, yung war kung war. Lalaban. Talagang lalaban. So, anong sabi niya na mahina daw? No, it's not true. Ang mga mananampalataya ng Panginoon, hindi nga takot mamatay. Kasi ako hindi ako takot mamatay sa digmaan. When I die, alam ko pupunta ako sa heaven kasi nga ang Panginoon, ang aking Panginoon. Ang Panginoon sa Kristo. Yung mga Christian kasi hindi marunong humawak na baraw. What is you're talking about? I have many guns and ammunitions. It doesn't mean na hindi ako Christian. Because yun ang line ng ng naging trabaho ko. At yun ang ginagamit ko as my Second Amendment rights dito sa Amerika. At para lalo pa akong mahasa just in case na magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari ang mundo. At kinakailangan maipagtanggol ko ang Pilipinas at ang Amerika. Mukha ba akong weak? Robin Padilla? No. Ang spiritual ko ay malakas. At ang aking paninindigan sa kalayaan ng Pilipinas ay malakas. At hindi ko itatakwil ang Pilipinas na aking inang bayan. Maging ang Amerika na to, ng aking bayan din. So, makikita natin na mayroong mga demonic possession daw na mahirap palabasin sa isang utos. Kinakailangan daw by praying and fasting. Mark chapter 9 verse 29. Praying and fasting. Makikita natin dito na mayroong mga malalakas na demons na nagpoposes sa tao tulad ng Luke chapter 8 verse 30. 'Di ba? Pinalayas ng Panginoon yung masamang espiritu sa katawan ng lalaking taga-gatherings na tumitira na sa mga sementeryo, 'di ba? Ayun ang pinakabahay niya. Tinanong siya ng Panginoon. Yung possessed, what is your name? Jesus asked the possessed. And then sumagot yung masamang espiritu sa taong possessed. Legion, meaning many demons. Marami sila. Kaya sabi, Jesus, wag mo kaming utusan pumunta sa abyss. Tapos sila sa abyss sa bottomless pit. Ayun kasi ang last na tatapunan sa kanila. Para ikulong sila at itatapon sa lake of fire. Yung abyss din. Sabi nila, papuntahin mo na lang kami sa mga baboy, yung mga swine. Sabi ng Panginoon, go. Yung mga baboy nagtakbuhan sa Nung sinaniban nila yung mga baboy, syempre mga baboy yun, takbuhan sa sa cliff, tapos nahulog sa lake, nalunod sila. Ano ibig sabihin nun? Hindi promotor ang Panginoon ng demon possession.
Pinayagan sila ng Panginoon, go, pero you cannot do that to any animals. And then the animals died. So mga kapatid, ang huli-huling na demon possessions na pwedeng mangyari at possible ay yung mga dead bodies, mga patay na, magagawang ipossess ng mga demonyo yan para bumangon at mabuhay. Kaya yun ang gusto nilang gawin kay Moses. Tulad ng binasa natin kanina sa Jude chapter 1 verse 9. Nakikipag-agawan sa katawan ni Moses para pasukin yung katawan ni Moses. Ganyan ang gagawin ng mga demonyo o ni Satan sa Antichrist kapag siya ay, kasi may papatay sa kanya yung Antichrist. Tapos yung Antichrist na yun mabubuhay ulit kasi pumasok yung demon sa kanya, si Satan sa kanya. Doon sa Antichrist na yun na tao rin yun. At ipagpapatuloy niya yung adhikain niya. Pero siya wala na ang kaluluwa niya ay mismo si Satanas na mismo yun. So demon possession ay nang matindi sa huling araw. So mga kapatid, hindi ito isang Hollywood scenario ang demon possession. It can happen to anyone. Lalo ka na kung wala ka sa Panginoon sa Kristo. Mahina ang pananampalataya. Kalimitan sa mga nadi-demon possess, mas marami sa on records ay mga kababaihan. Madali silang ma-confuse. Kaya tulad ni Eve, kinonfuse muna ni Satan at bago nakuha yung ano niya, yung reasoning niya, yung kanyang threshold. Yung mga babae, hindi sa tinatakot ko kayo, karamihan sa on records, sa mga na-exorcise ng maraming true believers of Christ, mga babae. Alisin niyo yung ano nyo, alisin niyo yung tampon nyo, alisin niyo yung hinanakit nyo sa isang tao. Kung may hinanakit kayo sa kaibigan nyo, kamag-anak nyo, suko nyo na yun. Kasi madidepress kayo. Pag kayo confused na, at kayo ay hindi na nakakatulog, hindi na nakakain ng maayos, that the right time na ang diablo ay umiikot na just like a roaring lion, seeking someone who may devour. At siya ay papasok sa inyo para ipossess kayo. Hindi ako nananakot. Yun ang nakalagay sa Bible. At sa mga napopossess. Meron ako isang in-interviewing Christian na napossess siya. Doon mismo sa church. Sabi ko, paano nangyaring napossess ka? Di ba, Christian gan? Kinuwento niya na muna. Sabi ko, ano nangyari? Yung kaluluwa niya inakyat sa taas, tapos yung katawan niya pinag-agawan. Pinasok ng masamang espiritu. Pagkatapos nananalangin yung mga Christian, dumating yung mga angel sa langit. Para daw yung sa Hollywood movie na nag-iispadahan yung Star Wars. Hanggang sa natalo yung mga masasamang espiritu, nag-aalisan pagkatapos, dinala siya ng mga angel, binalik siya doon sa katawan niya. Alam niyo kung bakit? Meron pala siyang knowledge sa black magic, pangkukulam. Kasi Bisaya siya, party ng Bisaya, Mindanao, ganun. Marami doon ganun, na ayun ang paniniwala. Nasa Maynila siya, dala-dala niya pa rin. Yung pala, marunong siyang mangkulam. Kasi bata pa lang daw siya, may pinalunok sa kanya yung lolo niya na bato, na maliit. Yun pala, tapos niluwa niya yon nung na-exorcise na siya. Napalaya na siya. So, ganun ang ibig ko sabihin. Meron din isang babae, nung nangangaral ako sa Ayala, Alabang, yung babae na yun, una nakikinig siya, pero ang religion niya talaga is Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Ang paniniwala niya, sapat sa kanya na hindi siya kumakain ng dugo at paniniwala niya, si Cristo ay talagang taong-tao lang at nagbibigay siya ng abuloy. Sapat sa kanya yun. Dahil yung bahay na pinagpipreachan ko sa labas, naririnig niya doon, napupuna ko rin, tawa ng tawa, yung minamakari ako, yung minamak yung sinasabi ko.
Pero hindi ko pinapansin. Sabi ko, kung gusto nyo lang tanggapin ng Panginoon, wala akong hinihinging anuman. Walang salapi, wala lahat. Tanggapin nyo lang. So, many times kung ano yun. Many times na sinasabi. Alam niyo, may nagbalita sa akin, sabi, Pastor, ano nangyari? Alam niyo ba yung babaeng laging tawa ng tawa sa inyo, na tinutuya kayo lagi? Bakit ano nangyari? Nagsaing ng na sa lumabas daw sa bahay, dun sa sa yung rice cooker, yung may rice cooker. Pagkatapos yung niya, yung menstruation, inihalo sa kanin, doon sa rice cooker, tapos kinain sa harapan ng mga tao. Nasira ang ulo raw, nabaliw. Na-possess. Ganun ba? Ano nangyari? Asa na ngayon? Hindi namin alam kung saan dinala, pero dinala doon sa mental. That's demon possession. Why is she laughing at the Bible, yung word of the Lord? I'm preaching Jesus Christ is the only Savior. Jesus Christ is not just a man. He became a man for you and me para iligtas tayo at para yung mga pako sa kamay niya ay tumagos doon sa krus ng Kalbaryo at tumulo ang dugo niya as a sacrifice offering para sa kasalanan natin. Maaari bang kayong mga napapakinig ngayon, kung meron kayong gusto isuko sa Panginoon, yung mga maling paniniwala niyo pa, may mga artifacts kayo na alam niyo magiging cause yan ng future bad events sa inyo, suko nyo na sa Panginoon. Kung meron kayo tinatago dyan na merong kinitil na buhay, halimbawa panaksak, kutsilyo, baril, suko nyo na. Give it to the police officers para mawala yung sumpa sa bahay nyo. Madaling gawin yan. Mas mahirap ang kayo ay masaniba ng masamang espiritu at maposes ang inyong isipan at katawan at puso na. Kung kayo merong mga lihim na aral na labag at laban sa Diyos, suko nyo na. Manalangin tayo. Yumuko tayong lahat, pumigid. Tanggapin po muna natin ang Panginoon. Hinahamo ko kayo na tanggapin nyo ang Panginoon sa inyong puso. Sabihin nyo, Panginoon sa Kristo, tinatanggap kita sa aking puso ngayon bilang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo at patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan. Isinusuko ko sa iyong lahat ng aking mga kasalanan. Kasalanan man sa minana ko sa aking mga magulang at ninuno, patawarin mo ako, Panginoon. Isinusuko ko rin, Panginoon, anumang mga kasalanan at sumpa na nasa aking buhay, sa tahanan, o anumang mga bagay na ito, isinusuko ko sa pangalan mo, Panginoon sa Kristo. Pumasok ka nawa sa aking puso, Panginoon, at pagharian ako hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ako, Panginoon, na iyong puspusin at banalin. Ikaw ay banal na Diyos. Puspusin mo po ang aking puso ng iyong kabanalan. Marami pong salamat dahil sa iyong mga sugat, latay, at sa pagbuhos ng dugo sa Kalbaryo, ako'y napatawad mo. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Basabasan mo po ako sa oras ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat. Ito po muli yung kapatid na si Brother Joe ng Karaoke at Pananampalataya. God bless inyo lahat. At muli sa susunod ay tayo mag-abang sa mga notification ko kung magpa-follow kayo sa akin. To God be the glory. Sa Panginoon lamang ang papurit pa. Salamat sa pangalan ng Jesus. God bless inyo lahat. Amen.